Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon? Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating ipagpatuloy ang pagsagot kay Mr. Cesar Dizon, Seventh-day Adventist, Pastor. Kung maalala ninyo mga kapatid, nabutata at nagkawindang-windang na nung ilabas natin ang modus nila sa pagpakilala sa isang piking obispo. At dahil diyan, balak talaga at pinagsisikapan ni Dizon na ibaliktad ako. Imagine, yung aklat na ginagamit ko na aklat ng Seventh-day Adventist para lang maipalabas yung alibay niya. Piniki ko daw yon. Bakit piniki? Una, pakita ko yung sinabi niya. Ito ang sinabi niya mga kapatid. Nakakatawa talaga. Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito ang kanyang sinabi. The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95, tampered. Talibong said. Sabi daw ni Mark Finley, Sunday is a holiday. Binago ni Talibong ang sinulat ni Mark Finley. Tampered, pinalitan ni Talibong. May kasabihan tayo kahit sa korte, alibi is the weakest of all defenses. Binago daw. Naisip kaya niya itong mabuti? Bakit? Una, dahil naka-live siya. How about yung mga kasama niyang pastor? Kasama niyang mga pastor na may kopya sa aklat na ginamit ko. At yung mga miyembro ng Seventh-day Adventist may kopya sa aklat na ginagamit ko. Sino ngayon ang nabutata? Eto mga kapatid, pakinggan ninyo ang alibay niya. Nakakatawa talaga. Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? Sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, ito, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, dalawang N. Sandali mga kapatid. Yung honor daw na, yun, nabasa ninyo, dalawang N daw. Sige, tingnan nyo. Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? Sabi ni Mark Finley, tingnan nyo, daw ni Mark Finley, yung letter N, honor. That the disciples worship on the first day of the week. Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, ito, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, dalawang N. Honor daw mga kapatid, dalawang N. At hindi lang yan. Dahil may ipinakita siya, may picture ni Talibong, na-booking si Talibong. Kaya, eto mga kapatid, natawa talaga ako nang inihayag niya ang alibay na ito para lang pasinungalingan na may aklat sila na the almost forgotten din na nakasulat sa naturang pahina. Di kaya niyan inisip mabuti bago niya sinagot na yung mga kasama niyang mga pastor na Seventh-day Adventist, yung mga kaanib na Seventh-day Adventist na may hawak na aklat tulad sa binasa ko, sino ang lilitaw na naging sinungaling? Okay, samahan niyo ako.
Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome. Lalo na kauna-unahan dito si Bicolana. Hello, kumusta kayo dyan? Magandang hapon, Bro Windel. At sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay, si Henry Adonai, mayong hapon. Si Mil Ohayas, mayong hapon Bro Windel, mayong hapon Bro Windel. Si John Racine, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. At sa pagkakataong ito mga kapatid, kung maalala nyo, ibalik natin, di po ba, nabuking na si Mr. Dizon sa pagpakilala niya na obispo daw ng simbahang Katoliko, yung pinakilala niya na nagbasa. Pero nabutata dahil nadiskubre na aktor binihisan lang nila. Ibalik natin di po ba, dahil dito nagkawindang-windang ang kaniyang paliwanag. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Yan. Pinakilala niya na bishop ng Catholic mismo ang nagsabi. Pero, sabi niya sa kanyang live, abay, pinutol ni Talibong. Meron daw umano siyang sinabi, mga kapatid, na aktor yon. Pinutol ko lang. Ito. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. Yan. Di daw niya pinakilala, ha? Di niya pinakilala. Okay. At sabi niya, pinutol ko lang. Bakit? Pinagpuputol-putol mo eh. Doon halimbawa yung sinabi, si Dizon gumagamit ng peke na bishop. Eh sinabi na nga doon sa mismong video eh. Nang sabi doon ay actor. Yung lalaki doon, actor. Pero anong ginawa mo? Pinutol mo, inalis mo yung actor. Ito pa. Yan. Pinutol ko daw, inalis ang aktor. Ang nakalimutan dito ni Pastor Dizon, mga kapatid, na nang inilabas natin ito, sinagot niya. No? Pero may tanong ako na sinagot niya na bakit di mo pinakilalang aktor? Bakit sinabi mong bishop mismo ng Katoliko, cardinal? Bakit? Sinagot niya sa live yung katanungan ko. Pero nagkawindang-windang, imagine. Ang tanong ko ay ito. Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dizon na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya
tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Oh, yan. So, nakuha talaga niya ang punto ko na sa video na inilabas niya, na pinakilala niyang obispo, di talaga sinabi niyang aktor. Hindi. Ayun, nakuha niyang punto. Kaya, pilit niyang sinagot yung punto ko. Pero, natawa tayo sa sagot ni Dison. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Oh, so, imagine mga kapatid, ang lalim pala ng unawa ni Dison at sagot bakit di mo sinabi na aktor lang yon na binihisa na bishop? Ang sagot naman niya, halimbawa may nakalagay na no entry at walang taong nakatayo, Papasok ka pa rin ba? papasok ba umano? Anong kinalaman sa no entry at taong walang nakatayo? Tuloy natin siya. Kumo walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Walang taong nagsabing no entry umano. Anong kaugnayan sa no entry? Sa pinakilala mong obispo na fake pa lang. Abay, ba't ka nag-entry sa no entry? Tuloy natin. Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa ito nga naman ay one way lang. One way lang umano. Ang lalim Sa katanungan ko, bakit hindi mo pinakilala na aktor lang pala yon, binihisan lang pala ninyo, ang sagot niya, halimbawa papasok ka sa no entry na walang taong nakatayo, anong resulta? At ito pa. Ikalawa, high voltage. High voltage daw, high voltage. Nakukurente na ba pag high voltage? Do not enter. Do not enter, high voltage. Palibasa walang tao nagsabi sa yung high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin. Ayaw. Halimbawa walang tao na nagsasabi na high voltage. Pagkatapos papasok ka. Anong nangyari? Sabi ni Jeremiah Rolyo, tubaga o asa mabasa na inyong napulo kasugo. Hintay ka muna. Ito muna ang windang-windang. Hintay lang. Sagutin natin yan. Ang dali naman yan. Jeremiah, hintay ka muna. Sasagutin natin yan. Sabi ni Dison, dito muna tayo sa nagkawindang-windang na argumento ni Dison. Mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay ka. Makurinti ka umano, patay ka. Grabe Kaya pilit niya na pagtakpan talaga, mga kapatid, at kahit na sinabi niya bishop ng Catholic, pero para lang pagtakpan ang kahihiyan ng Seventh-day Adventist, di daw niya pinakilala. Bakit? Binihisan lang ng obispo. Walang pagkakaiba daw sa aswang-aswangan. Sinabi dito, Vincent G. Morton, actor, Los Angeles. Kasi sa Los Angeles po ito nangyari. Sa LA. Dito po sa California. Then, dressed in the robes of a bishop. So, ibig sabihin talagang aware ang mga tao na hindi sa bishop, kundi nagdamit bishop lang siya. Wala itong pinagkaiba, mga kapatid, na may mga pelikulang aswang-aswangan, hindi talaga aswang, kundi nagdamit lang aswang kasi may action lang ginagawa. Yan. Walang pagkakaiba sa aswang-aswangan. Ang hirap talaga ipaliwanag, Ngayon, punta tayo mga kapatid sa sinabi ni Dison. Bakit daw dinaya ko yung aklat? Gusto talaga nila palitaw na dinaya ang aklat. Ito,
yung aklat na The Almost Forgotten Day, siguro miyembro ng siktang Seventh-day Adventist itong si Jeremiah Rolyo. Jeremiah, meron ka bang aklat na The Almost Forgotten Day? Basahin mo dahil natampered daw umano, ito ang palusot ni Dizon. Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, ito, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, 2 N. Sige, bilangin niyo. I-post ko mga kapatid. Tingnan niyo. Yung tinuturo niya na ang honor daw, 2 N. Harap-harapan na ito, ha? Ito, pastor ng Seventh-day Adventist. Napansin niyo? Ang honor daw, 2 N. Post ko muna. Sige. Mga Seventh-day Adventist. At lahat na subaybay ngayon, bilangin niyo, comment down below. Ilang N ba yung honor dyan? Resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, 2 N. Talibong, ang honor do, isa lang. Ang honor o mano, isa lang. Sabi niya, mali. Ang honor dito, 2 N, mali. Ang honor daw, isa lang. Yan. Tuloy natin siya, para lang mapatakpan yung kahihiyan ng Seventh-day Adventist dito. Nakita niyo yung unang, yung publish niya mga kapatid? Pinakita niya. Sabi ko, tampered. Bakit? Kasi pati spelling, mali-mali. Ang ginawa ni Talibong ngayon, Tampered. Mano yan mga kapatid. Tampered dahil pati spelling, mali-mali. Tingnan niyo, honor, 2 N mano ang honor. Kaya, na-tampered. Kaya natawa talaga ako dito mga kapatid sa alibay ni Mr. Dizon. Kahit sa kanilang sariling aklat ay pinasinungalingan pa. Tuloy natin. ipinakita niya talaga yung mas malaki. Yan. Pinakita ang mas malaki. Ano ang nakita niyang alibay na naman dito mga kapatid? Pansinin ninyo, ha? At ipinakita na nga ni Talibong, kapatid, ito na yung buo. Pero mapansin mo dito sa magazine ni Talibong, nagawa-gawa niya lang. Bakit? Sabi niya, Yung magazine na ito, gawa-gawa ko lang. Bakit daw umano? Dahil sabi umano, ano daw ang sabi ko? page 95 yan. Ito yun mga kapatid, page 95. Page 95, may nakita siya sa page 95, katabi ang picture ko. Pero kamanga-manga, nasa Kaya kamangha-mangha ang resulta sa inosenteng pastor dito. magazine na ito or sa librong ito, nasabi niya kay Mark Finley daw ito galing, kay Mark Finley daw ito, pero si Talibong ang picture na nandito. Tawang-tawa siya. May picture, may picture. Mapansin niyo mga kaibigan, si Talibong dito may hawak pang cross na itinatakot marahil sa mga tao. Nagkamali si Talibong. Nagkamali si Talibong. Okay. Nagkamali daw si Talibong dito dahil may picture. Napaka-inosente talaga ng pastor ng Seventh-day Adventist, Bakit? Una, yung tiningnan niyang picture, mga kapatid, ang logo yan ng aking live streaming. Sa live streaming na ko noon, may logo kasi. At lalabas yan pag tingnan mo. Pero hindi ibig sabihin, nakadikit yan sa refer. Halimbawa, eto, pakita ko ang live streaming na may logo. Ito, napansin nyo? May nakahawak na cross. Lagyan natin ng arrow. Ito. Ito ang tinumbok niya
na nabisto dahil may logo. Oh, ayan. Nabisto dahil may logo. Kaya, ganon din. Yung sinirkulan niya ng kulay pula, oh, may circle na kulay pula, nabisto daw. At ang alibay niya, sa korte nga, alibi is the weakest of all defenses. Ang alibay niya, tampered ang naturang aklat. Bakit? Ito, may logo. Nako, ganun na ba talaga ka-inosente itong mga pastor ng Seventh-day Adventist? How about kung yung mga miyembro nila, balik natin yung alibay niya, ito. daw ito, pero si Talibong So, tandaan ninyo ang alibay niya ang honor daw umano, nakita nyo ba ang honor, double N. So, mali ang spelling na, okay? kasi pati spelling, mali-mali. Ang ginawa ni Talibong ngayon, ipinakita niya talaga yung mas malaki. At ipinakita na nga ni Talibong, kapatid, ito na yung buo. Oh, pero mapansin mo dito sa magazine ni Talibong, nagawa-gawa niya lang. Bakit? Sabi niya, page 95 yan. Ito yun mga kapatid, page 95. Oh, nilagyan niya ng circle, oh. Pero kamanga-manga, nasa magazine na ito or sa librong ito, nasabi niya kay Mark Finley daw ito galing, kay Mark Finley daw ito, pero si Talibong ang picture na nandito. Mapansin niyo mapatid, mga kaibigan, si Talibong dito may hawak pang cross na itinatakot marahil sa mga tao. Nagkamali si Talibong. Oh, iyan. So, kung makinig kayo sa pastor na ito, parang totoo talaga ang kanyang alibay, ano? Pero ang nakita niya na imahe o picture ko na circle, hindi yan nakadikit sa aklat. Nasa channel ko yan tulad dito. Oh, ito, nakita niyo? Oh, yun ang ginawa niyang alibay dahil may larawan ko sa channel at channel ko yung pinakita niya, kaya tampered ang aklat o mano na ginamit ko na the almost forgotten day. Nako, di yata pinag-isipang mabuti sa pastor ng Seventh-day Adventist. Bakit? Una, kung hawak ng mga kasama niya, hawak ng mga pastor nila na meron silang ganyang aklat, sino ang mabuking ngayon? Binasa pa niya, ngunit ang resulta ay pilit niyang ipinalabas, mga kapatid, na wrong spelling daw, kaya naging tampered. Oh, at may picture ko daw. Walang pagkakaiba. Ganito talaga ang modus ng Seventh-day Adventist. Ganito talaga, mga kapatid. Bakit? Una, naalala niyo ba si Dan Maasin nang binasa ko itong aklat na ito ni Ellen Goldwhite, the Great Controversy by Ellen Goldwhite? Abay, pinasunungalingan na naman niya. Itong aklat na ito na binasa ko, wala daw sa original. Pansinin ninyo, mga kapatid, ganito talaga ang mga Seventh-day Adventist, no? Kaya delikado talaga kayo, mga kapatid. Kung di kayo mag-aral sa pananampalataya, matangay kayo sa ganitong ore na mga ngaral sa siktang tatag lamang ni Ellen Goldwhite. Pero di tayo magtaka. Bakit? Dahil yung sikta na Seventh-day Adventist, produkto lang kasi yan sa palpak na propesiya ni William Miller sa 1844. Kaya palpak-palpak din ang kanilang aral. Eto, balik natin si Dan Maasin para walang pagkakaiba sila ni Dison, no? Pilit lang talagang i-deny para maka-establish ng alibay dahil nabutata. Sagutin sana nila yung aklat na nakasulat ni Mark Finley. Di dapat pasinungalingan nila.
bago sila sasagot, dapat pinag-aralan nilang mabuti. Totoo kaya na merong ganito at mabasa, merong edisyon na ganyan? Di kunin nila lahat ng mga aklat kung ang hinawakan nila na aklat ay hindi mabasa sa naturang pahina, so ang ibig sabihin, nasa ibang edisyon. Okay, tuloy natin. Eto mga kapatid, Kung ang aklat ni Loren Boitner na isang protestante ay pinutol, sinapchap ni Wendell Talibong para lang linlangin kayo, abay, mas matindi ang ginawa ni Wendell Talibong sa aklat namin na The Great Controversy. Bakit? Ang sabi niya kasi, ganito raw ang ating mababasa sa pahina 566. Pakinggan natin siya. Itong aklat na ito, The Great Controversy, mga kapatid. Kay Ellen Goldwhite ito. Sa pahina 566 sa naturang aklat, ito po ang ating mabasa. Imposible naman kung inosente nito si Dan Maasen at iba pa mga pastor. Sa kanila ito. Ito mabasa natin. Bible translations. The most important Latin translation was made by Jerome at the close of 4th century. In the Catholic world, it gradually achieved canonic authority. Bakit? Iba't ibang taon, yun mismo ang kanilang aklat ang nagsabi. Sa simbahang Katoliko, gradually achieved canonic authority. Kaya bilang Seventh-day Adventist, ay sinuri po natin kung ano ang nakasulat sa pahina 566. At na-discovery po natin na yung binasa ni Wendell Talibong na makikita daw sa Great Controversy sa pahina 566 ay hindi po natin matatagpuan yung kanyang binasa sa pahina 566. Ganon. Talaga ang SDA. Para lang maka-produce ng alibay, pasinungalingan, di mabasa umano ang ginamit natin. Sige nga. Eto, videohan. Ipakita natin ang video sa naturang aklat. Ito ang ginamit natin, mga kapatid. The Great Controversy ni Ellen Goldwhite. Di daw mabasa, ha? Di daw mabasa sa pahina. Di daw mabasa. Ito, pahina 566. Ito. So, the most important Latin translation was made by Jerome at the close of 4th century. In the Catholic world, it gradually achieved canonic authority. Yon ang sinabi niya, di daw mabasa. Sa kanilang aklat yan, na ano daw? Sa pahina Simbahang Katoliko gradually achieved canonic authority. Kaya bilang Seventh-day Adventist, ay sinuri po natin kung ano ang nakasulat sa pahina 566. At na-discovery po natin na yung binasa ni Wendell Talibong na makikita daw sa Great Controversy sa pahina 566 ay hindi po natin matatagpuan yung kanyang binasa sa pahina 566. Abay, napakatindi mga kapatid ang Yun, napakatindi ang panglilingla. Di daw matagpuan. Ito, di daw matagpuan mga kapatid, sabi ng Seventh-day Adventist. Imagine, yung Seventh-day Adventist palaging nagsasabi na bawal magsinungaling. Bawal magsinungaling. Pero,
kahit kanilang aklat, abay pinasinungalingan. Di daw mabasa. Kaya, pinag-aralan kaya nila bago sila sumagot, mga kapatid. Kung totoo bang di mabasa. Ha? Kung sakali sa kanilang hawak di mabasa, di ba naabot sa kanilang isipan, baka sa ibang edisyon ng aklat, mabasa ito bago sila sasagot. Kaya ganon din ang kay Mark Finley. Daming mga SDA na may hawak diyan. Tapos, pasinungalingan lang ni Dizon na pastor ng Seventh-day Adventist na di daw basa, mga kapatid, imbinto ko lang daw. So, yon. Kaya mag-ingat sa mga ganyang mga ngaral, no? Tulad sa Seventh-day Adventist. Sabi ni Jeremiah Rolio, mas delikado mo kay naghimo mo og balaod nga dili mabasa sa Biblia. Ay, iniimbita ko kayo dahil yung General Conference ng Seventh-day Adventist, magpadala talaga sila ng debater, mga kapatid, na harap sa August 4, diyan sa Cagayan de Oro. 3 debater ang magiging debaters, ang magiging kaharap ko. So, si Jerry Laeg, si Daeg, at si Alado. So, alas 2 hanggang alas 10 ng gabi yan, diyan sa Cagayan de Oro. So, maraming salamat sa mga CFD Cagayan at kay Father Juliano Retiquis. So, yan, nakita niyo paano sinungalingan. At sabi ni kapatid natin dito, sigurado SDA ito si Jeremiah Rolio, mas delikado daw tayo. Sige nga, aklat ni Ellen Goldwhite ang ating tingnan. Sino ang delikado? Sino ang itatapon? Dito nagkawindang-windang na dito si Dizon. Ito. Common sense number 3, Mr. Talibong. Sabi pa ni Talibong, mabasa mismo sa inyong libro Last the Events na ang sabi ni Ellen White, ang Seventh-day Adventists ay mapunta sa impyerno. Ito, and thou, Capernaum, Seventh-day Adventists, who have the great light in point of privilege shall be brought down to hell. Kita mo yan? Paano niya pasinungalingan ito, mga kapatid? Tama, umano, na may nakasabing Seventh-day Adventist, plural. Pero, hindi sinabing Seventh-day Adventist Church. Bakit? Pag Seventh-day Adventist at Seventh-day Adventist Church, di ba yun? Magkakaiba ba yun? Okay, tuloy natin. Mismo ang inyong Ellen White nagsabi na kayong mga Seventh-day Adventists mapunta para kayo sa impyerno. Common sense number 3, Mr. Talibong, use your common sense kung meron. Alamin ang punot dulo ng kwento. Bago ka magsabi, ang Seventh-day Adventist Church ang tinutukoy dito. Common sense number 1, para maintindihan mo kung ano pong logic ng English. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, walang sinabing church. Kasi pag sinabi mong church, kabuuhan na ng simbahang Seventh-day Adventist yun. Sangayon siya sa aklat ni Ellen Goldwhite na ang Seventh-day Adventist itatapon sa impyerno. Pero para sa kanya, hindi naman sinabi na Seventh-day Adventist Church. Pero may sinasabi dito, Seventh-day Adventist, plural, may S. May tinutukoy siya dito na tao. Halimbawa, and thou, ibig sabihin, and thou, ibig sabihin, at ikaw. May tinutukoy si Ellen White. Kung ano. At kung ano man ito, yan ang dapat mo maintindihan kasi intindihan mo, lahat ng Seventh-day Adventist ma-impyerno. Ang hina talaga ng iyo talagang signal, Mr. Talib. Sige, tingnan natin ang signal ni Dizon dito, mga kapatid, kung malakas ba ang signal niya. Sorry lang hindi kita tinitikis o sinisiraan, pero talagang hindi ka nakakaintindi. Dapat makaintindi ka sa tinatawag na At ang tagal niyang nabanggit ang Seventh-day Adventist itatapon sa impyerno. Ellen G. White hermeneutics. So, sabi ng mga Seventh-day Adventist, Bible lang. Bible alone. Pagkatapos, may Ellen G. White hermeneutics. Okay, tuloy natin. Ellen G. White
interpretations of the writings of the Spirit of Prophecy. Dapat maintindihan mo, itong tinutukoy na, and thou, Capernaum, sino itong tinutukoy ni Ellen White? Seventh-day Adventist Church ba? Kung wala namang church dito eh. Walang church. Basta may Seventh-day Adventist. Wala lang church. Walang church dyan. Sino ang tinutukoy ni Ellen White dito? Na meron pong tinatawag na great light in point of privilege. So, sino ang tinutukoy ni Ellen Goldwhite? Hindi ba ang Seventh-day Adventist Church na may great light in the point of privilege? Kung hindi ang Seventh-day Adventist Church na may great light in the point of privilege, ang Seventh-day Adventist Church ba may great darkness in the point of privilege? Hindi. Seventh-day Adventist, kaya mabasa natin, itatapon sa impyerno. Pero nagkawindang-windang ang paliwanag niya dito. May privilege, merong great light, may dakilang tinatawag na liwanag. Ating alamin, yang binabasa mo, Mr. Talibong, alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto ko pagkapag-uusapan natin ay Spirit of Prophecy. So gusto-gusto niya daw umano yan. Sige na, paliwanag mo. Kung sino yung Seventh-day Adventist na itatapon sa impyerno. Dito ako. Hindi ko... Dito daw umano siya. Mas dun siya umano sa nakasulat na itatapon sa impyerno. Bakit? Kung ikaw ay itatapon sa impyerno, ang pangalan mo ba ay nakasulat sa langit o nakasulat sa kasulatan ng kamatayan? Mas mabuting si Dison din ang magpaliwanag niyan. Naglalakad ka siguro at gusto mong hanapin ang mga ini-expect mo na sa langit. Panginoon, ano yan? Aklat ng buhay. O Panginoon, anong ibig sabihin? Lahat na nakasulat dito ay maliligtas. At ganun nga, Panginoon, ang aming church elder, mabait yun. Pati yung aming pastor, napakabait yun. Tingnan ko nga, Panginoon, sa aklat ng buhay. Anong pangalan ng inyong church pastor? Dison po apelido. Dison. D, A, B, C, D, E. Wala eh. Sandali lang. Tingnan ko sa aklat ng kamatayan. Dison. Ito, number 1. Ang ine-expect mong nandoon, wala doon. Ito, ay Panginoon, bakit wala? Patay, no? Si Dison wala nakasulat sa aklat ng langit, nasa aklat umano ng kamatayan. Siya na nagsabi niyan. Kaya sasagutin natin, lalo na mamaya Jeremiah Rolyo, balik ka, sasagutin ko yung 10 utos ng simbahang Katoliko at yung mangilin ka sa piyesta na iglilihin na sinabi niya, pagbigyan kita mamaya, Okay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid, sa ating live streaming. Ang hirap talaga, pag kasinungalingan. Pero, alam na natin na dami kasing mga taong pumipili sa mga siktang tatag lamang ng tao. Kaya ating itutuloy ito mamaya at may raffle tayo. So, antayin ninyo abangan ninyo ngayong hope na nandun talaga sila dahil naalala nyo yung naka-schedule noon na debate namin ni Dilapinya sa Cagayan yon. Pinatawag ako ng pare dahil may naka-schedule na debate sa Cagayan at ina-announce pa ni Dilapinya na may mangyaring debate. Kaya pati na yung mga kasama natin sa Davao City, sila si Brad Eric, nandun. Pagdating natin, walang Dilapinya na nagpakita. Dahil pinagbabawalan daw sa General Conference. Ngayon, opisyal na ito sa General Conference, mga kapatid. Opisyal na ito
at sila ang magdala sa tinig ng Seventh-day Adventist. Ito na ang pagkakataon. At inanyayahan natin ang lahat ng mga Seventh-day Adventist na dadalo doon para makinig sa plaza ng Cagayan de Oro City ngayong August 4, alas 2 hanggang alas 10 ng gabi. So, kita-kita tayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, hindi po natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Pero kung nasaktan man kayo, humihiling ako ng paumanhin. Sana tiisin nyo lang, mga kapatid, dahil tulad sa isang sugat, pag ito'y gamutin ng napakagaling at epektibong gamot, maramdaman mo talaga ang hapdi. Pero sa likod noon, merong kagalingan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Naglalakad ka siguro at gusto mong hanapin ang mga ine-expect mo na sa langit.
Wala ko kita sa OBS. Oh, Oh, dayon sa ubusan na nakita ni mga square? duha ka square, na ikami na, di ba? Ikami sa duha ka square. Oh. Oh, so ganun na ang i-close na Oh, gamit na nako. Wala pa. Wala pa. Ah, kani. Dayon.